malamang magkaroon pa siya ng chance to win the 2028 election. So dito po sa impeachment ni VP Sara, kung hindi nila mapagtatagumpayan ito, opo, malamang makasurvive dito si VP Sara kung ang adhikain nila lumpuhin siya at nawalan na po siya ng saysay para sa 2028 elections, baka hindi din na mangyari dyan. Di ba? Hihimayin natin itong ginagawa nilang pagdugoyo sa atin, pag-dribble sa atin, pag-chugino sa atin, at panloloko sa atin. Hihimayin natin itong ginagawa nilang pagdugoyo sa atin, pag-dribble sa atin, pag-chugino sa atin, at panloloko sa atin. Gusto mo pang gawa ng think about it, ah? Ito hong, wala tayong think about it this week kasi nga po ang ating punong abala na si Seth Velasquez po ay meron siyang family duties. Yeah! Sana all. Yan, ha? Opo, ito ho yung anak na talaga naman sabi ko sa kanya, I'm so proud of you. May nagsabi, di ba, na if an injury must be done to a man, then that injury must be so severe that you have to fear of his revenge. Kumbaga, kapag daw meron kang gustong patakubin, gusto mong patumpahin, gusto mong talunin, sa ganito pong usapin, ito kasi physical sinasabi niya rito. Pero basically, kapag meron kang gustong kalabanin, yung kalaban mo na yan, kapag yan sinaktan mo, siguraduhin mong malulumpo yan. At hindi na makakatindig yan. Dahil pag nakatindig yan, abangan mo ang kwenta niya. Abangan mo ang revenge niya. Sa politika, ganyan din po. Okay? Tandaan natin na ngayon po ay 2025 na. Ito pong sona ni Pangulong Marcos Jr. sa July 28 pa, 4th Monday of July yan. July 28 pa. Kung ngayong 19th Congress, baka wala sa 16 votes. Hindi ba? Kaya naman, ang sinasabi nila, dali, iraos natin itong eleksyon ngayon at siguraduhin natin na makakakuha tayo itong mga nandito ngayon na tinutulungan natin na manalo, masiguro natin na kapag nanalo nga sila, ang kanilang boto ay alam nila kung para saan. Di ba? Pwede rin, marami ka maiisip O kaya naman, pwede rin na o sige, pag tinuloy mo yan, tandaan mo, pag-convene natin ngayong June, pwede ka namin palitan bilang SP President. Papayag ka ba? Kung itutuloy mo itong impeachment na ito, itong pagiging senator judges natin, pwede ka namin palitan. Pag nagsimula ang huling sesyon ng Senado, we will declare the position of the Senate President as vacant. At hindi malayong maraming gusto bumulit sa iyo. Papayag ka ba ng cheers? Daming possibilities. Pwede gano'n, di ba? So isipin mo. Or pwede din naman kung ikaw ang nasa posisyon at gusto mo talagang umusad at magsimula ng impeachment trial, pwede mong sabihin na pag di mo inaksyonan yan, papalitan kita. O kaya naman, di ba? Depende nga po yan kung anyway. Ang daming posibilidad, mga kapatid. Diba? Totoo. Pero ito ho ngayon ang atin lang. Kasi nasabi po ni Atty. Macalintal, meron din naman basis kontra doon sa continuing body ito. Diba? Kasi nga daw walang quorum doon sila. Anyway, so ito lang po yun, no? Sabi nga niya, it's now or never. Nasaan ka mang panig ngayon? Ano ba issue dito? Accountability, and the right of the accused to face her accusers. Yun po yan Hindi ba? Bakit pinatatagal nyo pa? Hindi po ba? Dahil kung babalikan ko yung mga binanggit ko na mga posibleng kadahilanan, lahat yun
vested interest. Lahat yon personal interest. Lahat yon survival. Lahat yon to win. Lahat yon to get power and money. Hindi po ba? Wala na po yung kahulugan ng ating saligang batas. Yung pong responsibilidad ng lower house, sabihin mo na, questionin mo na sila doon sa puntong yon, pero yung po ay nandidiyan na. So ano ang disposisyon ng Senado forthwith? Bakit nila pinatatagal pa? So yun nga po yung aking mga binanggit na mga posibilidad. But at the end of the day, yung bang kanilang sinumpaan na tungkulin na job description, forthwith, proceed with the trial, ay kanilang ginagampanan. Mukhang sa ngayon, ay hindi. So hintayin natin ang mga pangyayari po in the days to come. At ito nga ho ba'y palilipasin mo ng halalan. Tsaka nila pag-uusapan ito, napaka-importante bagay na ito. At the end of the day, ikaw at ako ang apektado dito. Dahil tayo po ay short-changed. Tayo po ay hindi nakakakuha ng ating inaasahan dapat na kilos at galaw ng ating mga kagalang-galang na mga senador. Ng isang gabi, o dalawang gabi, o tatlong gabi, pinagpaplanuhan po ito ng matagalan. Itong first time na impeachment ng Vice Presidente ng Pilipinas is a major political decision. Kasi ang implikasyon nito, hindi lang sa politika, may implikasyon din ito sa pangkalahatan kasama ng ating ekonomiya. Paano ako hindi na ako kinakailangan maging isa ekonomista para sabihin yan. Dahil kapag nagsimula ang trial niyan, opo, iba na ho ang mga ibubunga yan. Okay, so tsaka na muna pupuntahan yung kapag nangyayari na. But basically, yung ganyang kalaki na political decision, hindi po niya pinag-iisipan lamang ng isang gabi, o dalawang gabi, o tatlong gabi. Pinagpaplanuhan po ito ng matagalan. Sa mga napanood mo, di ba, may basis ba? Kung pinagplanuhan ba ito? Hindi. Sa napanood mo, may basis ba yung complaint? Doon ka muna magsimula. Bago sabihin, kasi pag sabihin, talagang gawa-gawa, hindi po eh. Ang tanong dyan, may basis ba? Oo, may basihan ba? Kasi hindi naman sila magsasampa ng demanda, ng reklamo, ng articles of impeachment, kung walang basis. Correct. Gawa-gawa lang, di ba? Sa mga napanood natin, may basis ba? Ang sagot po, even nung majority po ng tinanong, ay, grabe, what a night. I feel so ganda. Nice. Sangayon kami sa proseso nito. Kasi nga, may pasiya at hindi na kasi sumagot si Bibi Sara. Di ba? Sabi mo, ginamit mo yung salitang calibrated dapat ang galaw nila. Ngayon, kung pinag-iisipan nila, kung ngayon bang 19th Congress o sa 20th Congress nila gagawin itong impeachment na ito, kasi malamang ngayon, kung ngayon nila gagawin, binibilang nila eh. Sino dito? Ang boboto for conviction at sino ang boboto para ma-acquit. Okay. Diba? Pero kung sa 20th Congress, kung after the elections pa, paano sila nakakasiguro na ang mananalong mga senador, hindi majority ay pro-Sara senators? Tandaan natin na sa 24 senators, you need 16 to convict and 9 to acquit. 16 to convict and 9 to acquit. Sige. Hanggang dyan lang Kung po. ikaw si BBM, magpapatawag ka ba ng special session? Hindi ako si BBM. Ganda ng sagot mo, tama. Sinadya na ito ay last minute, last day of session. Biglaan ba ito? Hindi sinasadya. Ano ba ang mga repercussion kasi? Kung ito po ay ipinasa ng isang buwan before the adjournment, ano bang pwedeng mangyari nung panahong yon? O sadyang disimulado na dapat talaga hindi ito pagbotohan ngayong 19th Congress. Nagsayang ka lang ng oras, kumbaga ginulong mo lang. Nang hindi ka naman makakakuha ng conviction. Yan ba ay biglaan lang o kasama talaga doon sa pagpaplano po kung paano po nila maipapasa itong articles of impeachment. Ngayon daw break, baka magkaroon ako ng small committee. Ano na ba committee? Well, kasi nga kahapon, di ho ba, no, nag-press con si Senate President Jesus Cordero.
Bakit ganyan? Okay. Oh. Kala ko nakalimutan mo eh. Sa mga tatanong, Oo. di ba? Pwede ba? Maaari ba? Ako magtatanong, ikaw siya. Okay, anyway. Dali lang. Nag-press ko kahapon. Nag-press ko Okay, din siya kahapon. Sinagot ang mga katanungan. Sinagot ang mga katanungan. And then sinasabi nga niya na, sandali lang, 2 buwan halos, kailan ba yung unang-unang impeachment complaint na inihain? Nung December bayan? 2? Alright. 2 buwan na inyong pinatulog yan. Tapos Panjing, yun ang term na ginamit niya. Okay, sige. So anyway, mamaya, himayin natin yan. But ang sinasabi niya, basically, sa laman ng press conference, number 1, he will not call for a special session because wala naman siyang poder. Practically, wala naman siyang power nun. Ang may power lamang ay ang presidente. Ayon sa ating pong konstitusyon, no? Yun to call for a special session. Okay. Sabi naman ni Pangulong Marcos kahapon, well, kung ako'y kakausapin ng mga senador para magpatawag ng special session, ay gagawin ko. So maghihintay siya ng request. Alright, pero hindi naman po pinagbabawalan sa ating saligang batas. Sabi nga ng ilang mga experts gaya ni Frank Trilon, ni Justice Carpio, at maging ni Dean Mel, na pwedeng magkusa ang presidente magpatawag ng special session para nyo ipag-usapan na yung impeachment complaint na yan. Pero sabi po ni Senator Cheese ay wala. Ngayong election break na ito, June 2 na ang balik namin, dun pa lang yan masisimulan yung proseso kung saan po opisyal na tatanggapin ng Senado sa pamamagitan po ng pagsasabi sa plenaryo on record na nakatanggap tayo ng articles of impeachment at ito na ang ating gagawin. Diba? Unang-una po, yung pong either i-adapt yung last nilang rules o magkakaroon ng pagbabago. Pero sabi niya, ngayon daw break, baka magkaroon ako ng small committee, ng isang technical working group. Parang i-reviewin na daw nila. Para pag-usap. Reviewin na daw nila. Para pag-usapan po yung rules of impeachment. Yes. Kasi nga daw iba ho yung una sa mga panahon na rin ngayon. May mga sinasabi daw po mga hindi ho tama ng mga una. Okay, sige. So, asa na ba tayo? So, ito, maaari ho silang magkaroon ng hearing on June 2 sa bagay nito. Tapos na yung halalan. Yes. Alright. And then, dahil po sa kanila pong adjournment, I think, ay June 11? Parang isang linggo lang ito halos eh. Yan yung remaining days na yan, practically po, ang ginagawa dyan ay approval ng local bills. Dami yan. Yung mga pagpapangalan, mga kalsada, pag-convert ng ilang pong mga paaralan, etc. etc. Yan yung ratsyado ng mga, kaya ang lobbying dyan ng mga kongresista matindi dahil sa hinahabol mo yung local bills mo na pending ng 3 taon. Okay, yan po yan basically, kaya maiksi na lang yan. Pero yun nga, ang tanong dito, kakayanin ba nila doon sa June 2 na yan hanggang sa kanila pong adjournment ng 19th Congress yung impeachment process, impeachment trial, I'm sorry. Hindi, obviously, hindi. So carry over sila sa 20th Congress. Next Congress na. Okay. So may mga sinasabi, hindi, kung talagang gusto nyo na magkaroon siya ng pag-dinig, mag-trial, kung gugustuhin nyo, ay pwede nyo gawin. Okay. Ito ang ating patikim dito. Kung inupuan yan ng Kamara de Representante at ginawa yung second mode ng impeachment complaint process sa lower house, yun ho ba ay hindi pinag-aralang mabuti? Hindi ho ba calibrated yung galaw at desisyon na iyon? As in, di ba, first complaint, second, and third complaint. Alright. Tama. And then, wala hong referral. Di ba? Walang referral sa tanggapan ng speaker. Correct. Kasi pinag-aaralan ni Sec Jen. Oo. At naantay niya yung fourth complaint. Yun ang sinasabi. Wala mo nang ganon. So, sinasabi niya, I'm trying to, yung verification ng mga pumirma, mga endorsers, etc. So, natulog na matagal. Medyo matagal. And then, nung kinukulit na siya, sabi niya,
Hindi, sandali, may lumapit sa akin Yan na. May fourth complaint eh. Correct. At yung fourth complaint, eventually sinabi niya na baka ito yung second mode na mas mabilis. Fast track. Sige. So after ho ng isang linggo, nakakadalawang linggo na, may nangungumusta, wala pa rin po. Di ba? Wala pa rin yung fourth complaint. So kung isipin po natin, talaga ho bang ito po mga kapatid ay biglaan lamang? Gamit na hindi mo na kailangan pumunta sa mga aesthetic clinic para magpa-facial, para magpaliit ng pisngi, para magpa-firm ng skin. Na desisyon? As in, matatapos na tayo, mangarap tayo ng pirma, ihanda mo na yung articles of impeachment, etc. etc. Ano mo sa palagay ninyo? Yan ba ay biglaan lang o kasama talaga doon sa pagpaplano po kung paano po nila maipapasa itong itong articles of impeachment nang makakakuha ng ganoong karaming boto at maitatransmit sa Senate. Talaga bang sinadya na ito ay last minute, last day of session? Biglaan ba ito hindi sinasadya? Ano ba ang mga repercussion kasi kung ito po ay ipinasa ng isang buwan before the adjournment? Ano bang pwede mangyari nung panahong yon? O sadyang disimulado na dapat talaga hindi ito pagbotohan ngayong 19th Congress. Because as I've told you before, my lady, wow. Wow, I love it, huh? Okay. My baby, what have you told me? Look at that. Why? Look at the flex. Tuloy mo. Mawawala ka sa sarili mo pag nag-flex ako. Wow, look at that. Napunta ka na sa 19th or 20th Congress. Okay. Hasta na, Kasi may nagbabasa ko ng mga comments, alam ha? pa, sobrang ganda mo kasi na nawawala ako sa wisyo. Oo. Tingin ka pa sa akin para bumalik yung wisyo mo. Okay. Pero may mga nagsasabi ng ganito. Oo, napag-uusapan kasi na sa susunod na kongreso na nga po ang magiging simula Because nitong as I trial. told you before, ito baka mawala Yes. Pero yung sentrum. Wala nang sentrum Kaya kasi. nga dapat bumalik Centrum Silver Advance Balik kayo sentrum. Oo, Ayan na. sige. Oo. Ituloy Kasi, mo. as I told you, my lady, Okay. na ang Kamara de Representante, no, hindi magpapanik ng impeachment complaint sa Senado, di ba? Nang hindi man lamang kahit papaano, ay nakakaramdam ng pag-asa, nalulusot yan at pagbobotohan, pabor mga kapatid ang resulta doon sa kanilang complaint. Kasi it's an exercise in futility, di ba? Nagsayang ka lang ng oras, kumbaga ginulo mo lang. Nang hindi ka naman makakakuha ng conviction. Hanggang dyan lang muna tayo. Di ba maaaring pwede natin pag-usapan ito na calibrated dapat dito. Okay, calibrated sa punto ng maingat tayo dito. At dapat kahit papaano ay meron kang chance na hindi masasayang itong articles of impeachment na ito. Because itong first time na impeachment ng Vice Presidente ng Pilipinas is a major political decision. Kasi ang implikasyon nito, hindi lang sa politika, may implikasyon din ito sa pangkalahatan kasama ng ating ekonomiya. Paano masasabi ako, hindi na ako kinakailangan maging sa ekonomista para sabihin yan. Dahil kapag nagsimula ang trial niyan, opo, iba na ho ang mga ibubunga yan. Okay, so tsanganan mo na pupuntahan niyo kapag nangyayari na. But basically, yung ganyang kalaki na political decision, hindi po niya pinag-iisipan lamang ng isang gabi, o dalawang gabi, o tatlong gabi. Pinagpaplanuhan po ito ng matagalan.